Hola everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na namang muli ang inyong one and only Mama Mia. And syempre, meron na tayong mukha for our video today. Nako, maraming salamat sa lahat ng mga nakasuporta sa atin. May mukha man umala ang ating mga uploads paminsan-minsan. Thank you so much po dahil lagi pa rin kayong nandyan, lagi pa rin kayong nakasuporta, at lagi nyo pa rin minamahal at binabalikan itong ating channel. Sana all binabalikan, di ba? Nako, sa lahat po ng bumabalik sa araw-araw at nakapag-subscribe na, thank you so much po talaga sa inyong walang sawang pagsuporta. Nako, maraming salamat, special shout out dun sa mga nagko-comment. Pasensya na po kung hindi po masyadong nababasa ang inyong comment dahil nililimitahan po natin ang ating pa-in-show. Hi kay LV Lapot, Rosemary Agustin, Mayan Alvarez, Diana Godines, Maricel Mina, Jennifer Lingasa, Jeanette Mariano, Mark Riano, maraming salamat, Charlene Baclohan, James Sereno, Alcora Ukit, Elsie Lopez, Mitzi Maglente, maraming salamat. Hi Chai, all the way from Oman. Hi kay Glyza Belbar, maraming salamat sa iyo. Bubble Pop Coolers, thank you so much. Ayon. Hello din kay Ricey704. Maraming salamat sa pakikinig. Hi din kay Mylene Garrido from Jeddah. Maraming salamat sa iyo. Janice Kai, maraming salamat all the way from Germany. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig, kay Chona Montuya, maraming salamat. Sa lahat po ng hindi nabasa, pasensya na po dahil nililimitahan po natin ang ating pa-intro. Pero mamaya sa extra, oo, sige, basahin natin ang ibang mga pa-shoutout. Kaya eto na, wag na nating patagalin dahil alam kong na-excite ka na rin sa ating tampok na kwento for today's video na pinadala ng, ewan ko kung nagpapatago ang kaniyang pangalan. Tignan natin ha. Dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear, o mahaba pala to, ang Dear Mama Mia. Maraming buhay sa mundo ang hindi nila alam kung bakit sila nandito. Pero marami din naman ang may mga pangarap na kailangang tuparin kahit sa hirap ng buhay. Medyo hindi po pangkaraniwan ang kwento ng buhay ko. Pero sana mabigyan nyo rin ito ng pagkakataon na maiere sa inyong programa. Dear Mama Mia, kumusta po kayo? I hope you're having a good day. Honestly, I don't know how to write my story kasi I'm not a good storyteller. Never pumasok sa isip ko na kaya kong i-share yung mga life experiences ko with this kind of program. Sa totoo lang, Mama Mia, hindi po ako mahilig makinig or manood sa mga ganitong programa sa radyo man or sa YouTube before. Until everyday ko na halos nakikita ang mga videos mo dahil sa assistant ko. Usually po kasi ay nagbi-binge watch ako ng mga videos o nagbi-binge watch ng mga videos mo ang assistant ko during her free time. Sometimes, ginagawa niyang background yung mga stories na binabasa mo while working. Yes, I admit na nahook din ako sa mga stories kasi talaga namang may mga shocking, may mga nakakainis o nakaka-inspire. Pero in the end, there's always a lesson na makukuha. And sometimes, nakaka-relate din po ako sa mga stories. Sa sobrang pagka-hook ko po sa programa mo, madalas naka-play na rin ang mga videos mo sa iPad ko while driving. Ewan ko, but I always get this feeling na hindi lang naman pala ako ang madaming kagagahan sa buhay, especially kapag tungkol sa mga pasaway na anak ang story na binabasa mo. Anyway, just call me Gabby. Hindi ko na masyadong itatago ang personality ko kasi wala naman siguro akong mga friends and relatives na makakapanood nito. And for sure, ang assistant ko lang naman ang makakakilala na ako ang letter sender mo today. Hindi rin naman big deal if malaman niya because she knows everything naman and I trust her with my secrets. Kasi she's like a best friend to me. Let's call her Janice.
Maliban na lang kung may ibang mga staff pala ako na viewers mo and malaman nila ang life story ko na yun pala ang binabasa mo. Medyo embarrassing pero never mind. Medyo immune na din naman ako na pagchismisan nila ako sa office. I'm running our advertising company na itinayo namin ng mga friends ko. I'm also a mom and I'm in my early 30s. Ako po ang youngest sa aming 4 na magkakapatid. Growing up ay wala po akong masyadong maraming happy memories with my family. Kasi despite na maginhawa ang aming buhay, ay hindi naman po kami kagaya ng mga typical na family. Especially yung mga family na nakikita ko noon sa TV na kahit mahirap sila ay sama-sama po sila. Ang mommy ko po ay nagmamanage ng business namin and ang dad ko naman ay into politics. Noong bata po ako, akala ko ay busy lang talaga si daddy sa trabaho niya kaya hindi ko siya palaging nakikita sa bahay. Oo nga, busy naman talaga siya. Pero bukod doon ay may iba pa palang dahilan kung bakit lagi siyang wala sa amin. Kaya po every weekend lang nasa bahay si daddy, ayun lang po kasi ang allowed schedule niya para sa amin. Yes po, Mama Mia, allowed schedule. Kami po kasi ay second family ng daddy ko. In fact, ay maayos pa rin sila ng kanyang first family at ng kanyang legal wife. Siyempre po understandable na mas marami siyang time doon kasi yun naman talaga ang una niyang pamilya, hindi ba? May asawa na po at mga anak noon si daddy nang makilala niya ang mommy ko. And ewan ko ba kung bakit hindi naging hadlang yun kay mommy para patulan si daddy. At talagang naka-4 pa silang anak. Siguro ganun talaga ang love na hindi mo kumaintindihan pa noong bata ako. In fairness kay daddy ay hindi niya tinakbuhan ang responsibilities niya sa aming magkakapatid. He always makes time for us para iparamdam na importante din kami sa kanya. Pero it doesn't change the fact na kabit niya pa rin si mommy and mga illegitimate child niya kami. Illegitimate children, illegitimate family. Since childhood naman po ay ipinapaintindi na sa amin ni mommy na bali-baliktarin man ang mundo ay hindi tama ang ginawa nila ni daddy at dapat ay wag daw naming tularan ito. Pinalaki din po nila kami na sumunod palagi sa mga decisions nila kasi as a parents, wala naman daw silang ibang hangad kundi ang makakabuti lang sa amin. Sobrang strict din po noon ni daddy na kahit hindi naman siya madalas na nasa bahay, ay dapat sundin pa rin naming magkakapatid ang mga rules niya. At kahit na sa kukunin naming course sa college ay siya rin po ang magde-decide. Sa mga nakakatandang kapatid ko ay walang naging problema ang mga parents ko. Lahat po sila ay nakagraduate sa kurso na pinili para sa kanila ni daddy. Maliban lamang sa akin, Mama Mia. Siguro po kahit gaano pa ka-strict ang mga parents namin ay meron talagang isang anak na susuway sa kanila. At sa family namin, ako po yun, Mama Mia. Sa aming 4 na magkakapatid ay ako po ang nagbigay ng matinding sakit ng ulo sa parents ko. Ibang-iba po kasi ako sa mga kapatid ko, Mama Mia. Ang mga ate at ang kuya ko po ay mga academic achievers at graduate with flying colors. Also, they grew up conservative. Hindi po talaga sila nagkaroon ng boyfriend o girlfriend during school days nila. Sobrang opposite ko po sa mga siblings ko. I grew up very liberated. Happy-go-lucky, party girl, and hindi ko na na-survive ang college years ko. As I've mentioned, ang daddy ko po ang nagdedesisyon sa ititake naming course. And sa desisyon na po na yun, ako hindi talaga makakasuway sa daddy ko kahit gaano pa man katigas ang ulo ko. I took dentistry po noong college ako, Mama Mia.
Malayong malayo sana sa gusto kong kurso na business management. Kasi ang gusto ko lang naman noon ay magtayo at mag-manage ng sarili kong business. During my college years po ay lalo lang po akong naging pasaway, Mama Mia. Dahil nga hindi naman ako nagseseryoso sa academics ko. Kung ang iba ay pinagsasabay ang pag-aaral at pagtatrabaho tulad ng mga iba mong mga letter senders, ako naman, Mama Mia, pinagsasabay ko ang pag-aaral at ang pagpa-party. Actually, mas naging priority ko pa nga ang pagpa-party noon kaysa sa aking pag-aaral. Nasa pre-dent pa lang ako ay may mga naging boyfriends na ako. Ang iba sa kanila ay seryoso. Ang iba naman ay hindi kasi wala din namang nagtatagal sa mga naging karelasyon ko. Sa first boyfriend ko pa lang ay naibigay ko na po ang watawat ng Pilipinas. Yes, naibigay ko na po ang virginity ko. Kaya sa mga sumunod kong boyfriends ay parang hindi na big deal sa akin na may nangyayari sa amin sa kama. Until natapos ko ang pre-dent ko kahit na puro pagbo-boyfriend at pagpa-party lang ang inatupag ko. During my dent proper ay hirap na po talaga ako, Mama Mia. Dahil hindi naman talaga ako masaya sa ginagawa ko. Kaya napabayaan ko na ng husto ang aking pag-aaral. Madalas ay sa bar ako nagpupunta at hindi sa school. Mas madalas pa akong gumimik noon kesa sa pumasok sa eskwela. Palagi din po ay umuuwi akong lasing at uuwi lang ako nang hindi nakainom kapag nasa bahay ang daddy ko. Habang pinipilit kong ma-survive ang studies ko na hindi ko naman talaga gusto at hindi naman talaga ako masaya, ay dun ko po nakilala si Liam. We were both from the same university that time, pero magkaiba kami ng kurso. We have a common friend kaya nakilala rin namin ang isa't isa. Unlike sa mga naging ex-boyfriends ko, ay si Liam lang po ang naramdaman kong nagseryoso talaga sa akin ng husto. Honestly, hindi ko naisip na mag-work talaga ang relationship namin since magkaiba ang mga personalities naming dalawa. Kung ako ay walang kainte-interes sa pag-aaral ko, si Liam naman ay sobrang focus. Dahil kapag nagpabaya siya, ay matatanggalan siya ng kaniyang scholarship. He's uncomplicated. He finds happiness in smaller things and he is very consistent. Siya yung ideal guy ko back then. Pero para sa mga friends ko ay boring daw ang pagkatao ni Liam. Whatever they say, ang importante lang sa akin noon is to maintain our relationship. Kasi in love na ako noon kay Liam. In love na po ako sa kanya that time. Until we celebrated our first anniversary, Mama Mia. Sobrang happy ko po kasi siya pa lang ang naging boyfriend ko na tumagal ng 1 taon. Akala ko po noon ay tuloy-tuloy na ang kaligayahan at kasiyahan na nararamdaman ko sa relasyon naming dalawa ni Liam. Until nalaman ko pong buntis ako. Siyempre, ang initial reaction ko ay natakot. Takot ako na malaman ng parents ko knowing na sobrang strict nila. Lalong-lalo na ng daddy ko. Takot ako sa magiging reaction ni Liam. Kung kaya ba niyang tanggapin ang pagbubuntis ko o kung pababayaan lang niya ako. Sa sobrang stress ko po noon sa pag-overthink sa kung ano ang mangyayari sa akin at sa magiging baby ko, ay napabayaan ko na talaga ng husto ang aking pag-aaral. Kaya nakapagdesisyon ako noon, Mama Mia, na mag-drop out na lamang. Itago ko man po sa parents ko ay nalaman pa rin ni Mommy na hindi na ako nag-aaral dahil may mga kaibigan siya na dun nagtatrabaho sa university. As expected, galit na galit po sa akin ang mommy ko. Dahil sa pressure ay naamin ko po sa kaniyang katotohanan. Naamin ko sa kanya na buntis ako, Mama Mia.
Pero nakiusap ako na wag na muna niyang ipaalam kay daddy dahil sobrang natatakot talaga ako, Mama Mia. Yes, rebelde po ako. Yes, happy-go-lucky po ako. Pero may takot pa rin naman ako sa aking ama. Dahil alam ni Mommy kung paano magalit si daddy ay hindi po siya nag-agree na itatago muna namin sa kanya. Of course, ang iniisip noon ni Mommy ay mas lalong magagalit ang daddy ko kapag sa iba pa niya nalaman ang tungkol sa kondisyon ko. Kaya pinaalam pa rin niya kay daddy ang tungkol sa aking pagbubuntis. Kahit na inasahan ko na naman ang mangyayari ay hindi pa rin ako naging ready sa galit ni daddy sa akin. Hindi ko naisip na makakaya akong palayasin ng sarili kong ama sa bahay namin, Mama Mia. Opo, dahil po sa nalaman ni daddy ay napalayas ako. Mabuti na lamang at tinulungan pa rin ako ni mommy ko na magkaroon ng maayos na matitirhan. Noong nakapag-settle na ako sa nilipatan kong kondo sa tulong na rin ng mommy ko, ay si Liam naman ang kinausap ko tungkol sa aking pagbubuntis. Siyempre alam ko naman na hindi din madali para sa kanya dahil alam kong marami pa siyang goals na gustong ma-achieve sa buhay. Marami pang mga pangarap ang boyfriend ko, Mama Mia. Pero sobra po akong nasaktan sa ginawa niya. Dahil ilang araw lang ang nakalipas pagkatapos niyang malaman na buntis ako, ay hindi na rin nagpakita o nagparamdam man lang sa akin si Liam. Even sa mga mutual friends namin ay umiiwas na rin daw siya, Mama Mia. Sobrang sakit. That was my first real heartbreak. Oo, Mama Mia, meron po akong mga nakarelasyon noon na nakipaghiwalay din naman sa akin pero hindi naman ako ganun nasaktan. Iba po ang sakit na naramdaman ko nung iniwanan ako ni Liam sa ere. Dahil sa sobrang nasaktan ako ay napabayaan ko po ang sarili ko at ang magiging baby ko. Nakagawa ako ng mga bagay na hindi naman talaga dapat ginagawa ng isang babaeng buntis. Gumimik ako, uminom ng alak, nagpuyat at halos hindi na rin ako kumakain. Yun ay ginagawa ko dahil sa sobrang sakit, Mama Mia. Iniisip ko noon na baka mawala kahit konti lang ang sakit na nararamdaman ko dahil sa pang-iiwan sa akin ni Liam. I know, mali po lahat ng ginawa kong yun. But I am deeply hurt that time. Nasa first trimester po ako ng pagbubuntis when I had a miscarriage. Alam ko po na wala akong dapat ibang sisihin dahil ako po ang gumawa ng mga bagay na naging dahilan para mawala ang baby ko sa akin. Dahil sa mga nangyari sa akin ay pakiramdam ko wala na talaga akong reason para baguhin pa ang sarili ko. Mula nga noong makunan ako, Mama Mia, ay mas lumala po ang mga pinaggagawa ko. Actually, mas naging liberated pa talaga ako. May itotodo pa pala ang pagiging liberated ko noon dahil mas malaya ko nang nagagawa ang lahat ng mga gusto ko dahil nabuhay na po ako bilang independent at hindi na rin ako bumalik sa bahay ng parents ko. Dahil din sa heartbreak na naranasan ko kay Liam, I promised myself na hinding-hindi na ako papasok sa isang seryosong commitment. Hinding-hindi na ako mai-in love ng ganun kagrabe sa isang lalaki. In-enjoy ko na lang po ng husto ang single life ko. Siyempre, I also want to satisfy my needs, Mama Mia. Kaya natuto po akong wag magkaroon ng feelings o attachments sa mga lalaking nakakapareha ko sa kama. Sa mga lalaking nakakaniig ko at nakakasiping ko. Oo, Mama Mia, nagsisettle po ako sa pagiging F-body or FUBU for short. Sobra kong na-enjoy ang ganong setup. Pagdiniig lang, kama lang, no attachment, no strings attached, no feelings involved. I learned how to control my feelings. Dahil sa takot
kong masaktan ulit, Mama Mia, ay naging matigas po ang puso ko. Naging matigas akong babae. Wala akong pakialam, Mama Mia, kung sino man ang mga magiging kapubo ko. Hindi ko na kinikilala ng lubusan ang lalaking nakakapareha ko. Basta ang importante sa akin ay nasasatisfy nila ang mga pangangailangan kong pisikal. Ang mga pangangailangan ko sa kama ay ayos na ako. Ayoko rin naman talagang kumilala ng kahit sino noon ng lubusan, Mama Mia. Dahil nga 'di ba, iniiwasan ko pong ma-in love. Iniiwasan ko pong ma-attach. Kaya as much as possible ay hindi ko kinikilala ang mga nakakapareha ko. Ayokong magkaroon ng malalim na relasyon ni isa man sa kanila. I'm in my early 20s nung magplano kami ng mga friends ko na magtayo ng business sa tulong na rin ng mga parents nila. Siyempre bilang independent ay kailangan ko rin namang magkaroon ng stable source of income. Lalo pa sa klase ng buhay na tinatahak ko. Hanggang sa naitayo nga namin ang business namin at dun ako nagpaka-busy, Mama Mia. Dun ko ibinuhos ang lahat ng panahon ko. I realized na dapat kong seryosohin ang career ko, Mama Mia, to prove kay Daddy na may mararating pa rin naman ako kahit naging matigas ang ulo ko at hindi ako sumunod sa kanila. Sa awa naman ng Diyos ay naging maganda naman ang takbo ng business at ng career ko, Mama Mia. Unti-unti na rin po akong nakakabangon mula sa mga masasakit na nangyari sa akin noon. Grabe, it took me years para makamove on sa heartbreak na ibinigay sa akin ni Liam at sa pagkawala na rin ng baby naming dalawa. Oo, Mama Mia, nagliwaliw ako nung mga panahon na yun dahil nga nasaktan ako ni Liam pero hindi ko rin naman ginustong mawala ang baby ko. At nung nawala nga ito ay dun ko naramdaman ang kakulangan ko, Mama Mia. At dahil nga sa business naming magkakaibigan, dahil nga naging busy ako doon, pakiramdam ko ay sobrang okay na ako dahil finally ay hindi na ako masyadong nasasaktan kapag binabalikan ko ang mga nangyari sa akin. Until one day, Mama Mia, my friend from HR na mutual friend namin ni Liam ay nag-consult sa akin kung okay lang ba daw sa akin na i-hire niya si Liam as a graphic artist. Grabe no? Bakit kung kailan naiisip ko na nakaka-move on na ako? Bakit kung kailan nakaka-move on na tayo, dun pa talaga ibabalik ng tadhana ang mga nakaraan natin. Dun pa talaga ibabalik ng tadhana ang mga taong nanakit sa atin. Alam kong nasa posisyon naman ako to decide, Mama Mia, kung tatanggapin ba namin si Liam o hindi. Pero hinayaan ko na lang ang kaibigan ko dahil ayokong bigyan ng personal kong desisyon ang trabaho namin at ang negosyo namin. Sabi nga nila, do not mix business with pleasure. Kaya hinayaan ko silang magdesisyon kung ano ang nararapat. Dahil kung ako lang po ang masusunod, ay ayoko na sanang makita pa ulit ang taong nanakit ng sobra sa akin. At dahil po ang kaibigan ko ang nagdesisyon, ay tinanggap pa rin niya bilang graphic artist si Liam. Dahil sinabi ko na rin naman sa kanya na ayos lang sa akin kung ano man ang magiging desisyon niya. Dumating po ang araw na nagkita kami ulit ni Liam after 3 long years, Mama Mia. Sa unang araw niya sa trabaho at sa unang araw ng pagkikita namin ulit, pakiramdam ko ay bumalik ako sa araw nung huli kaming mag-usap dalawa. Dun sa araw kung kailan niya nalaman ang tungkol sa pagbubuntis ko. Bumalik po ang lahat ng sakit na nararamdaman ko noon, Mama Mia. Ganun pala yun, ano? Akala mo ayos ka na? Akala mo totally naka-move on ka na? Pero kapag nakita mo ulit ang taong yun, babalik at babalik din pala ang lahat ng sakit na iyong naramdaman dati. Dahil sa pagdating ni Liam ay nawalan ako ng focus sa pagtatrabaho. Wala ba naman akong ginawa sa araw-araw kundi magpanggap na okay lang ako, na okay na ako.
sa tuwing nagkikita kami sa loob ng opisina. Noong nagkaroon po ng pagkakataon na makapag-usap kami ni Liam, ay nabanggit niya sa akin na kahit newbie lang siya sa company namin, ay umabot na sa kanya ang mga chismis tungkol sa akin. Well, hindi naman ako nagulat. It's an open secret sa opisina ang pagkakaroon ko ng mga fubu. Especially kung minsan ay office staff ko pa talaga ang nagiging fubu ko, Mama Mia, o F-body. Hindi po ako proud, pero as long as wala akong nasasaktang ibang tao ay hindi ako maaapektuhan sa sasabihin ng iba sa akin. Hindi ako maaapektuhan sa panlilibak at pagchismis nila sa akin. May rule din po ako na hindi ako papatol sa lalaking may sabit, Mama Mia. I always make sure na single din naman po ang papatulan ko to be my fubu. Hindi po ako pumapatol sa may girlfriend, lalong-lalo na sa may asawa. Dahil ayoko pong magaya kay mommy na magsettle bilang isang kabit sa buhay niya. Dahil nga sa mga nalaman ni Liam, Mama Mia, dun siya nag-sorry sa akin. Dahil pakiramdam daw niya, siya ang naging rason kung bakit ako umabot sa ganoong punto. Dahil din po doon ay nagpaliwanag siya kung bakit bigla na lang siyang nawala noon, Mama Mia. Ang sabi niya ay lubha daw talaga siyang natakot sa naging bunga ng kapusukan namin noon. Natakot siya sa mga magiging responsibilities niya. Natakot siya sa parents ko at natakot din siya na mawalan ng opportunities sa pag-aaral at pag-achieve ng kanyang mga goals sa buhay. Masakit po sa akin na marinig ang lahat ng sinabi ni Liam. Oo, finally, naibigay niya na ang closure na deserve ko. Ang paliwanag na matagal ko nang gustong marinig sa kanya. Pero it doesn't change the fact na nasaktan niya ako ng sobra noon. At nawala ang baby namin dahil lang sa pagkaduwag niya na harapin ang mga responsibilidad ng aming ginawa. Sabi din po niya, Mama Mia, ay pinilit niyang mag-focus sa kanyang pag-aaral noon pagkatapos niya akong iwanan para makagraduate. Pero nabigo din po siya, Mama Mia. Nasa huling taon na sana siya ng college pero napabayaan niya ang pag-aaral niya. Dahilan para mawalan siya ng scholarship. Nangyari daw yun dahil lagi siyang inuusig ng konsensya niya sa kanyang ginawa sa akin. Pagkatapos po ng pag-uusap namin ni Liam na yun ay naramdaman kong unti-unti na rin pong nawawala ang sakit na daladala ko sa puso ko. Naging magkaibigan po kami, Mama Mia, at naging malapit ulit kami sa isa't isa. Malagi na kaming magkasama kahit hindi naman work-related ang ginagawa namin. Palagi na rin po akong binibisita noon ni Liam sa kondo ko. Feeling ko nga, Mama Mia, ay bumalik kaming dalawa sa dati, kagaya noong nililigawan pa lang niya ako. Hanggang sa inamin sa akin ni Liam na hanggang sa mga pagkakataong yun ay mahal pa rin naman daw niya ako. Honestly, Mama Mia, hindi din naman po nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Kaya nga siguro nasaktan ako nung muli kaming magkitang dalawa, hindi ba? Kaya nga siguro bumalik sa akin lahat ng alaala namin dahil hanggang sa mga pagkakataong yun ay mahal ko pa rin siya. Kaya lang natatakot lang ako na baka kapag nakipagrelasyon ulit ako kay Liam ay masaktan na naman ulit ako, Mama Mia. In short, hindi po ako pumayag na makipagrelasyon ulit sa kanya. Pero I admit, Mama Mia, I admit na naging marupok po ako. Dahil nang minsan na ginabi sa kondo ko si Liam ay may nangyari po sa aming dalawa. Ibang saya ang naramdaman ko that night. Ibang iba si Liam talaga sa mga lalaking nakakaniig ko sa kama. Sa mga lalaking naging fubu ko. Siguro dahil kahit deny ko sa sarili ko ay may pagmamahal pa rin ako sa kanya, Mama Mia. Kasi ang pagtatalik namin compare sa mga nakakatalik kong iba na wala naman akong feelings doon. Kaya siguro mas espesyal, mas masarap para sa akin at mas kakaibang experience sa akin si Liam sa kama. At ang pagiging marupok ko na yon ay naulit pa po ng naulit. Minsan ay sa kondo ko na nagpapalipas ng gabi si Liam.
Minsan naman ay uma-absent pa siya sa trabaho para lang makapag-travel kami. Ako kasi Mama Mia, pwede naman akong hindi pumasok sa office anytime. Pwede naman akong work from home o tawag-tawag lamang. Until dumating ang araw na halos 1 week nang hindi pumapasok si Liam sa office. At hindi na rin siya nagre-respond sa mga text messages ko at sa mga tawag ko. Yes, Mama Mia, wala naman kaming relasyon ni Liam. Kaya sa totoo lang ay wala naman siyang responsibility sa akin na i-update ako. Kaya hindi na lang ako naging makulit. Hanggang sa nalaman ko na lamang sa assistant ko na may sakit daw kasi ang anak niya and currently ay nasa hospital ito. I was shocked, Mama Mia. Hindi ko na itago kay Janice ang gulat at panlalambot ko. Oo, Mama Mia. Hindi ko po alam na may anak na pala si Liam. And worst is, may asawa pala ito at kasal din silang dalawa. Ewan ko ba, Mama Mia, kung bakit hindi ako nagtanong? Ewan ko ba kung bakit hindi ko inalam ang totoo? Nag-assume na lamang ako na single siya dahil nga sa sumasama-sama siya sa akin, dahil nga nagtapat siya ng pag-ibig sa akin. Kaya akala ko ay wala pa siyang pananagutan. Lahat ng detalye tungkol sa pagkakaroon ni Liam ng anak at asawa ay nalaman ko na lamang kay Janice. Ang tanga-tanga ko, di ba? Umabot pa kami ng ilang buwan sa ganong setup naming dalawa, na para kaming magpubu pero walang commitment at walang relasyon. Oo, Mama Mia, wala kaming label, wala kaming commitment, pero nagpapakama pa rin ako sa kanya ng ilang beses at kahit kailan niya gustuhin. So what's the difference? Kabit pa rin ako. Kahit wala kaming relasyon, kahit walang tawag sa aming dalawa, pero nagpapakama ako sa isang may asawang lalaki, kabit pa rin ako. Ang dami kong tanong sa isip ko noon. Paanong nakakapag-spend ng maraming oras si Liam na kasama ako kung may pamilya na pala siya? Halos dun na nga siya tumira sa kondo ko eh. Paanong nakalusot sa akin na hindi ko man lang naramdaman o hindi man lang ako nagkaroon ng instinct na ginagawa na pala akong kabit ng lalaking mahal ko? Nung araw na yun ay naramdaman ko ulit yung sakit na pinaramdam niya sa akin years ago, Mama Mia. Wala na akong nagawa kundi umiyak noon sa assistant ko. Lahat po ng sikreto ko ay alam ni Janice. Kaya sinabi ko sa kanya ang tungkol din sa aming dalawa ni Liam. As a friend, hindi naman po ako tinotolerate ni Janice, Mama Mia, especially sa ganoong sitwasyon. She advised me na habang maaga pa at hanggat kaya ko pa ay tigilan ko na ang saming dalawa ni Liam. Kasi according to her, ay hindi lang ang asawa ni Liam ang masasaktan, kundi pati na rin ang dalawang anak nila na ang babata pa raw. Dalawa na pala ang anak ni Liam sa asawa niya. Pagbalik po ni Liam sa office ay para bang normal lang sa kanya ang lahat. Siguro kasi ay hindi pa niya alam na alam ko na ang tinatago niyang sekreto. Siyempre, ayokong maging dahilan para makasakit ng ibang babae, Mama Mia. Ayokong maging dahilan para umiyak ang isang babae. Kaya I confronted him. Hindi na nakapag-deny si Liam dahil alam ko even the smallest details ng kanyang sekreto. Pero nang marinig niya na ititigil ko na ang kung anuman ang tawag sa relasyon naming dalawa, ay umiyak siya sa akin. At nagmakaawa siya na wag ko raw siyang i-let go. Grabe. Kuhang-kuha niya talaga ang weakness ko, Mama Mia. Ganun ba talaga kapag mahal mo ang isang tao? Na handa kang i-break ang sarili mong standards para lang makasama siya? Na handa kang pagchismisan ng ibang tao? Na handa kang magpakasala para lamang makasama ang taong mahal mo? Handa akong kalimutan ang pinangako ko noon sa sarili ko na hinding-hindi ako magiging katulad ng mami ko, na hinding-hindi ako magiging kabit. Pero dahil sa pagmamahal ko kay Liam, Mama Mia, handa kong ibasura ang lahat ng mga sinabi ko.
Handa kong kainin lahat ng mga salitang lumabas sa bibig ko. Araw-araw man po akong nilalamon ng konsensya ko, Mama Mia, ay hindi ko pa rin magawang i-let go si Liam. Instead, ay mas minahal ko pa siya. Lalo na kapag sinasabi niya sa akin ang mga problema niya. Lalo na kapag sinasabi niya sa akin na ako ang totoo niyang mahal. Wala na akong pakialam noon sa sasabihin ng ibang tao. Alam kong laman na kami ni Liam ng chismis sa office dahil sa pagpatol ko sa staff ko na may asawa at pamilya pa talaga. Kaya ginamit ko ang position ko at ang connections ko para ma-promote sa mas mataas na posisyon si Liam. Ganun ko po siya kamahal, Mama Mia. Pero kahit na mahal ko si Liam ay nag-iingat pa rin ako na hindi na niya ako mabuntis. Dahil masama man ako sa tingin ng ibang tao, ay ayoko pa rin naman na magkaroon kami ng anak na bunga ng pagpapakasala. Ayokong ang anak namin ni Liam ang magbubuhat sa mga kasalanang ginawa namin. Pero parang nananadya naman talaga ang tadhana. Kung kailan nag-iingat ay doon pa naman mangyayari ang bagay na kinatatakutan ko. Kung ano pa ang iniiwasan ko ay yun pa talaga ang parang sasadyain na mangyari. Nang minsan na mag-out of town kami ni Liam ay masyado naming na-enjoy ang oras na magkasama kaming dalawa. Nakalimutan ko tuloy, Mama Mia, na mag-take ng contraceptive pills nung araw na yon. Isang pagkakamali. Isang beses ko lang nakalimutan. Isa lang talaga, Mama Mia, pero nagbunga po ang pagkakamaling yon. 5 weeks after ng araw na yon ay nakaramdam ako ng symptoms ng pagbubuntis. Dahil nga nabuntis na ako dati, Mama Mia, ay meron na akong idea kung anong nangyayari sa katawan ko. Nang ma-confirmed ko na buntis ako ay pumasok kaagad sa isip ko na hindi ito pwedeng malaman ni Liam. Parang bumalik po kasi sa akin yung trauma ng pang-iiwan niya sa akin nung araw na nalaman din niyang buntis ako noon. Ayoko nang masaktan ng ganoon, Mama Mia, dahil sobra-sobra po talaga ang sakit na naramdaman ko noon. Ayoko nang maramdaman yung ganong klase ng sakit. Naging maselan po ang pagbubuntis ko at si Janice lang ang tanging pinagsabihan ko tungkol doon. Siyempre nung una ay sermon talaga ang natanggap ko sa kanya na para bang siya ang nanay ko. Hindi na niya atubili na assistant ko siya sa trabaho. Pero siya din naman po ang gumawa ng paraan para mapagtakpan ako sa office. Dahil lagi na lang akong wala noon kasi nga sa sobrang selan ng pagbubuntis ko. Si Liam naman ay nagtataka na noon kung bakit iniiwasan ko siya. At kung bakit ayaw ko na siyang halos makita. I came up with the decision na hindi ko talaga ipapaalam kay Liam ang tungkol sa pagdadalang tao ko. Nung una, Mama Mia, ay nahirapan akong magdesisyon. Dahil hindi naman po pwedeng ako ang umalis sa trabaho dahil kami ang nagmamanage doon. At hindi rin naman pwede na basta-basta na lang naming tatanggalin si Liam sa trabaho niya. Kahit masakit, ay kinausap ko po siya. Kahit na ayaw ko po, ay prinangka ko po si Liam na ititigil na namin ang kung anumang namamagitan sa aming dalawa. Ang sabi ko sa kanya ay hindi na ako masaya. Ang sabi ko sa kanya ay hindi ko na siya mahal. Sinabi ko sa kanya na gusto ko nang maghanap ng lalaking magmamahal sa akin ng totoo. Ng lalaking kaya akong panindigan at kaya akong iharap sa maraming tao. Mama Mia, sinabi ko sa kanya na wala na akong nararamdaman. Nagsinungaling ako para masaktan ko siya at para mapilitan siyang umalis na doon. At para umiwas na rin siya sa akin. Sobra-sobrang pagtitiis po ang ginawa ko, Mama Mia. Sobra-sobra po ang pagpipigil ko sa sarili ko na wag ko siyang yakapin at wag kong sabihin sa kanya ang totoo kong nararamdaman. Araw-araw ko pa rin nakikita ang taong mahal na mahal ko at ang lalaking ama ng magiging anak ko. Hanggang sa sumuko na rin po si Liam. Umalis siya at magsimula noon ay naputol na ang communication naming dalawa.
Ako naman po ay nag-decide na magpahinga muna noong 6 na buwan na ang pinagbubuntis ko dahil natatakot po ako na baka mawala ulit sa akin ang baby ko. Oh, Mama Mia, hindi po tama ang pagkakabuo ng baby ko pero baby ko pa rin yun. Grabing chismis ang inabot ko sa opisina. Pero sabi nga ni Janice ay didmahin ko na lang daw dahil wala naman daw silang ebidensya na si Liam nga ang ama ng dinadala ko. Isa pa ay kahit na buo man ang bata sa pagkakasala namin ni Liam ay itinuturing ko pa rin po siyang blessing sa buhay ko. Dahil Mama Mia, nung nabuntis ako kahit takot ako ay naisip kong meron na po akong inspirasyon sa buhay. Meron na po akong dahilan para ayusin ang sarili ko, para ayusin ang kinabukasan ko. Nang makapanganak na ako, disappointed man po ang mommy ko ay tuwang-tuwa pa rin siya nang makita ang apo niya. Nagsilang po ako ng isang healthy baby girl. Mabilis po na lumipas ang mga taon at habang lumalaki ang anak ko ay mas nagiging kamukha niyang tatay niya. Ang sabi nga ni Janice ay hindi na kailangan ng DNA test dahil sapat ng basihan ang mukha nilang dalawa para masabing mag-ama talaga sila. All along ay ang assistant ko lang po ang nakakaalam ng sikreto ko. Pinoprotektahan ko po ang anak ko at hindi ko siya in-expose sa social media dahil ayokong makita ni Liam at magkaroon pa siya ng instinct na baka anak niya ang bata. Hanggang sa nang mag-celebrate ng 8th birthday ang anak ko at nag-upload ng photo si Janice kasama ako at ang anak ko sa Facebook niya, ay nakalimutan yata niyang makikita iyon ni Liam. Doon po nagsimula ang pagbabalik ni Liam sa buhay ko. Nung una ay si Janice ang kinukulit niya tungkol sa bata, pero wala naman itong napala doon dahil hindi naman talaga ako ibubuko ng assistant ko. Magkaibigan talaga kami ni Janice at hindi niya ako ilalaglag. Until umabot na ito sa point na sa akin na siya nagre-reach out. Halos araw-araw niya akong kinukulit dahil unang beses daw niyang nakita ang bata sa picture ay nakaramdam raw siya ng lukso ng dugo. Ewan ko ba kung totoo yun o talaga bang gusto lang ni Liam na mapaamin ako. Alam ko po na wala namang magandang outcome kung magsisinungaling pa rin ako sa kanya. Isa pa ay lumalaki na ang bata at madalas na rin itong nagtatanong sa akin tungkol sa tatay niya. May halong takot at kaba pero pumayag ako sa gusto ni Liam na makita niya ang anak namin. Natatakot ako para sa anak ko na baka umasa ito na mabubuo ang family namin kagaya ng akala ko noong bata ako na maayos ang pamilya ko pero hindi pala. Mama Mia, ayoko po sana na maramdaman ng anak ko ang mga naramdaman ko nung bata pa ako. Pero hindi ko rin naman po kayang i-deprived ang pagmamahal ng isang ama sa anak ko. Masayang masaya po ang mag-ama ko nang magkita sila at magkaroon ng time para mag-bonding. Simula po noon ay hinayaan ko na si Liam na makasama ang anak namin. May karapatan pa rin naman ang anak ko sa ama niya. May mga araw po na nagbabanding kami na magkakasama dahil nakikita ko po na mas masaya ang anak namin kapag pareho niya kaming kasama ng kaniyang daddy. Bukod po doon ay alam ko ang limitations ko, Mama Mia. Hindi po ako humingi ng higit pa doon dahil masaya na ako kapag nakikita kong masayang-masaya ang anak ko. Simula po noon ay unti-unti kong napapansin na halos mas marami ng oras sa amin si Liam. Madalas ay natutulog na rin ito ulit sa kondo ko kahit na anong pilit ko sa kanya na umuwi sa pamilya niya. Mas nagiging malambing na din po siya sa akin lalo na kapag kami lang dalawa ang magkasama sa kondo. Aaminin ko, Mama Mia, tao lang po ako. Kaya may pagkakataon na natitempt din ako dahil pinaparamdam sa akin ni Liam na mahal pa rin niya ako. Pero hanggat maaari ay pinipigilan ko po ang sarili ko. Dahil ayoko na sanang maging kabit for the second time around. Hindi po ako magpapaka-ipokrita. Kuhang-kuha talaga ni Liam ang kahinaan ko. At dahil alam na alam niya kung gaano ko pa rin siya kamahal, kaya naging madali lang po sa kanya na bumigay ako. Oo, Mama Mia.
Gaano man ang pilit ko sa sarili ko na huwag maging dahilan para masaktan ang asawa ni Liam, ay natatalo pa rin talaga ako ng pagmamahal ko sa kanya. Bumalik po ang lahat sa dati. May nangyayari sa amin ulit kahit na alam naming dalawang maling-mali yun. Madalas ay nagbabakasyon pa kami na hindi kasama ang anak namin para lang mas solo ako ni Liam. Halos parang magka-live-in na po ang naging relasyon namin dahil hindi na siya madalas umuwi sa bahay nila. Ang sabi niya bago pa man niya malaman na nagkaanak kami ay matagal na raw talaga silang nagkakalabuan ng kanyang asawa. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o sinasabi lang niya yon sa akin para hindi ako masyadong mag-guilty sa ginagawa naming dalawa. Alam ko po na mali kami. Noon ko din na-realize kung anong klaseng pagmamahal ang meron si mommy kay daddy. Nung bata ako, Mama Mia, ay hindi ko talaga maintindihan kung bakit pumapayag si mommy na maging pangalawang pamilya kami. Kung bakit pumapayag siya na maging pangalawang babae sa buhay ng daddy ko. Pero nung maranasan ko ito kay Liam, dun ko po naintindihan, Mama Mia. Noon ko na-realize na totoo pala na kapag nagmahal ka at nandun ka na sa sitwasyon ay mahihirapan ka na talagang makalabas. Lalo na kung nabubulag ka na sa pagmamahal na nararamdaman mo. Oo, Mama Mia, naging kontento po ako sa kung anong pagmamahal lang ang kayang ibigay sa akin ni Liam. Hindi naman po ako humiling na iwanan niya ang pamilya niya para sa amin ng anak ko. Kagaya ng naging sitwasyon namin ng pamilya ko, kay daddy noon ay meron din pong schedule para sa amin ng anak ko si Liam. Weekdays po kami ng anak ko ang kasama niya. Tapos tuwing weekends naman ay umuuwi siya dun sa original niyang pamilya. Oo, mas maraming araw na kasama niya kami dahil ang alam ng asawa niya ay sa province ang mga kliyente niya. Hindi ko alam kung nagkaroon ba ng duda o kahit na konting idea ang asawa niya tungkol sa akin at sa anak ko. Pero wala po kasing confrontation na naganap. Kaya I assume na magaling lang talagang magtago ng sikreto si Liam. O malaki lang talaga ang tiwala ng asawa niya sa kanya. Nagsettle po ako sa pagiging kabit ni Liam sa mahabang panahon, Mama Mia. Nagsettle po ako na pumapayag na maging pangalawa lang sa buhay niya. Aaminin ko, may mga gabing umiiyak ako lalo na kapag hindi namin kasama si Liam. May mga gabing naaawa ako sa sarili ko. Bakit ako pumapayag ng ganito? Bakit ako pumapayag na maging pangalawa lang sa buhay ng lalaking mahal ko? Pero kapag nandyan na naman si Liam, may nawawala na naman ang sakit na nararamdaman ko. Nawawala na naman ang mga pag-aalinlangan na nasa puso ko. Kasi mas lalong nangingibabaw sa akin ang pagmamahal ko sa kanya. Mas lalong nangingibabaw sa akin na masaya ang anak ko kapag magkasama kaming tatlo. Kahit alam ko, Mama Mia, na hindi dapat yun. Nagsettle pa rin ako sa pagiging kabit niya sa mahabang panahon. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay hindi po dumating si Liam sa bahay sa araw na dapat sana schedule niya sa amin ng anak ko. Hindi ko na rin siya makontak noon. Hinayaan ko na lang po na lumipas ang araw na yon dahil sa totoo lang ay ready naman na ako anytime na pwede niya kaming hindi uwian kapag nakapag-isip-isip na siya ng tama at kapag nagigilty na talaga siya sa panluloko niya sa asawa niya. Kinabukasan po, Mama Mia, ay isang nakakapanghinang balita ang nalaman ko mula sa assistant kong si Janice. Sabi niya ay nasa ospital daw si Liam at comatose ito. Hindi na ako makagalaw sa kinauupuan ko noon. Parang hindi ko na narinig ang mga sumunod pang sinabi ni Janice dahil nawala na ako sa sarili ko. Nung kumalma na ako ay ikinuwento sa akin ni Janice na ibinalita lang din sa kanya ng mutual friend namin ni Liam ang nangyari.
Mabilis lang daw ang naging pangyayari dahil nag-umpisa lang na makaramdam ng hilo at panghihina si Liam. At noong isinugod nga siya sa ospital, ay dineclare na siya ng doktor na comatose due to aneurysm. Wala akong nagawa kundi iiyak lang ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Dahil wala naman po talaga akong karapatan na bisitahin o alagaan si Liam sa ospital. Ang nagawa ko na lang po ay ipag-pray na sana ay malagpasan niya yun, Mama Mia. Alam kong madami kaming kasalanang nagawa ni Liam, pero ipinagdasal ko talaga kay Lord na ibalik niya si Liam para makabawi siya sa asawa niya. Nangako ako doon sa Diyos, Mama Mia, na once gumaling si Liam ay ako na talaga mismo ang magtatama sa mga pagkakamali naming dalawa. At hahayaan ko na siyang makabawi sa pamilya niya sa lahat ng nagawa naming pagkakasalang dalawa. Pero Mama Mia, hindi po nakasurvive si Liam. 2 days after niyang maisugod sa ospital ay nawala na po siya. Sobrang sakit, Mama Mia. Akala ko noong unang beses na iwan niya ako ay yun na ang pinakamasakit na heartbreak ko. Pero may mas isasakit pa pala yun. Kasi this time, alam ko na hindi na ako pwedeng umasa na pwede pa siyang bumalik. Na pwede ko pa siyang makita ulit. This time, hindi lang ako ang iniwan niya, kundi pati ang anak niya. Ang pinakamasakit pa, Mama Mia, ay nagluluksa kami ng anak ko pero hindi namin pwedeng makita o malapitan man lang si Liam. Alam ko po na wala akong karapatan. May karapatan man ng anak ko na makita niya ang tatay niya kahit sa huling pagkakataon lang ay hindi ko na inilaban. Ayoko na po rin kasing makapadagdag pa sa sakit na nararamdaman ng asawa ni Liam. Lalo na kapag nakita niya ang anak ko. Alam kong mas madadagdagan ang pinagdadaanan niya kapag nalaman niya ang tungkol sa aming dalawa. Alam kong unfair po para sa anak ko pero alam ko po na time will come na maiintindihan din niya ako kung bakit gano'n ang naging desisyon ko. Ang tanging nagawa ko na lamang po para sa daughter ko ay ang bisitahin namin ang puntod ni Liam pagkatapos nitong mailibing. Sobrang sakit makita na ang puntod na lang ng kanyang daddy ang nalalapitan niya. Siguro ay kung nasaan man si Liam ngayon ay naiintindihan din naman niya ang ginawa ko for the sake of everyone. Lalong-lalo na sa family niya at para na rin sa anak ko, Mama Mia. Dahil alam ko na kapag dumating kami doon ay mae-eskandalo hindi lamang ang pamilya niya kundi pati ang anak ko. Ngayon ay mas naiintindihan ko na po na iba-iba ang klase ng pagmamahal. Nasa atin pa rin naman kung anong klaseng pagmamahal ang pipiliin natin. Pero minsan, may mga pagkakataon talaga na nagkakamali tayo, na nadadapa tayo sa ating mga desisyon dahil sa kagustuhan nating lumigaya, dahil sa kagustuhan nating sumaya. Alam ko pong hindi pwedeng limitahan ang sarili ko na si Liam lang ang mamahalin ko habang buhay. Pero sa ngayon, Mama Mia, ay ayoko pa munang magmahal ulit dahil masakit po ang pagmamahal na napili ko. Masakit mahalin ang taong napili ko. Nasa stage pa rin po ako ng healing dahil recent lang po ang pagkawala ni Liam. Hindi lang po ang sarili ko ang kailangan kong i-heal kundi pati rin po ang anak ko na sobrang naapektuhan talaga sa pagkawala ng daddy niya. Kahit masakit ay kailangan kong maging matatag para sa anak ko. Para sa mga anak ko. I am currently pregnant. 2 months after mawala ni Liam ay nalaman kong buntis ako. I know baka mas mahirapan akong mag-move forward pero there's no reason for me para maging mahina dahil may 2 akong anak na umaasa sa akin, Mama Mia. May 2 akong anak na kailangan kong ipagtanggol at kailangan kong buhayin. Again, hindi po ako proud sa naging love story naming 2 ni Liam. Tatanggapin ko kahit makabasa ako ng mga hate comments kasi the truth is, malaki naman talaga ang kasalanan ko sa mga nangyari sa buhay ko with him. Marami din akong natutunan na lessons sa mga naging experiences ko. Siyempre,
I will make sure na hindi na ulit ako gagawa ng mga maling desisyon para hindi na maulit ang mga bagay na yon. I'm working on myself now kasi ako lang ang meron ang mga anak ko, Mama Mia. Ako lang din ang magsiset ng example sa kanila to do better things in life. I know, mababasa mo ang story ko, Mama Mia, one day at maririnig ko ito na pinapakinggan ng assistant ko. I don't know if it's worth reading, pero while I'm doing this, ay marami din po akong naging realizations. I hope, Mama Mia, na may mapupulot ding lessons ang mga viewers at listeners mo. Hanggang dito na lamang po itong kwento ko. Thank you and God bless you and your whole family. Lubos na nagmamahal, Gabi. Grabe naman ang naging kwento ng buhay mo, Gabi. Masakit, yes, oo. Hindi kita huhusgahan sa ginawa mo kasi ikaw naman ang nasa puntong yun ng buhay mo. Ikaw naman ang nakaramdam nun, ikaw naman, diba? So, wala akong karapatang husgahan ka. Ang sa akin lamang sana mas maging matatag tayo sa pagpili sa kung ano ang dapat at kung ano ang tama. Ang inihiling ko rin sana, malaman ng asawa ni Liam ang tungkol sa inyo. Para nang sa ganon ay umabot din siya sa puntong mapatawad niya ang asawa niya. Ewan ko kung naniniwala ka, Gabi. Ako kasi naniniwala ako na ang mga kasalanang hindi napapatawad dito sa mundo natin ay hindi rin mapapatawad dun sa kabilang mundo, dun sa kabilang buhay. Yun ang paniniwala ko, personal ko pong opinion yon. Kaya ako nasabing dapat sana malaman ng asawa niya dahil para magkaroon din ng healing ang kaniyang asawa. Alam kong masasaktan talaga siya. Hindi naman talaga madaling malaman na may iba ang asawa mo tapos nagkaanak pa sila tapos sila pa nung 'di ba namatay siya, parang ganoon, walang tinapos na relasyon. So mas masakit talaga 'yun para sa asawa niya. Pero deserve din naman talaga ng mga anak niyo na malaman na may mga kapatid sila sa labas. Baka kasi dahil diyan sa mga ginawa mo, baka mga anak mo mag-suffer, 'di ba? Meron na kasi tayong mga kwento dito na yung mga magkapatid, nagkaroon ng relasyon kasi hindi nila alam na magkapatid sila, parang ganun. So, iiwasan nating mangyari ang mga bagay na yon. At isa pa, dapat masabi mo yon para naman makapagluksa ng maayos ang asawa niya. Magalit siya, tapos mag-heal siya. Kasi naniniwala din naman ako, time heals all wounds eh. Mag-heal siya, mapatawad niya ang asawa niya, at mapatawad ka rin niya. Kasi ako naniniwala ako, Gabi, na hanggat hindi ka napapatawad ng asawa at pamilya ni Liam, hindi rin mawawala ang konsensyang nararamdaman mo. Hindi rin mawawala ang guilt ba na nandyan sa puso mo. At yun nga, protektahan natin ang ating mga anak. Hindi ko naman alam kung anong gender ng second baby mo. Hindi mo naman binanggit dito sa sulat mo. Hindi mo rin binanggit ang gender ng mga anak ni Liam. Pero iwasan na sana nating mangyari na magkaroon pa talaga ng malaking komplikasyon tapos mga anak pa talaga ni Liam ang magbabayad sa mga naging kasalanan niya dahil oo nga, it's because of love, 'di ba? Oo nga, it's because of sobrang nararamdaman yung pagmamahal para sa isa't isa pero hindi sapat na justification yon para manakit kayo ng ibang tao, para manira kayo ng relasyon. Alam mo, patay na si Liam ha. Sorry Liam kung nasaan ka man ngayon. Patay ka na pero masasabi ko talagang napakaduwag mong lalaki. Kasi pinagsabay mo eh. Bakit hindi mo na lang hiniwalayan yung isa? Kung talagang hindi ka na masaya doon, kung talagang hindi mo na mahal yon, bakit hindi mo na muna inayos ang iyong relasyon doon? Ewan ko kung narinig mo ang kwentong itinampok natin kahapon, Gabi, yung kay Vince. Yun bang love is patience, love is kind, it does not envy, it does not boast. Yun kasi ang parang verse ng Bible na binigay sa kanya ng kaibigan niya. At doon niya na-realize na hindi pala siya yung nagmamahal, siya yung makasarili. Ang pagmamahal hindi po makasarili. Pero makasarili itong si Liam.
Sana talaga mapatawad siya ng asawa niya. And the only way na mapatawad siya ng asawa niya ay ikaw ang humingi ng tawad sa asawa niya para kay Liam. Sabihin mo, wala na rin naman si Liam, 'di ba? So wala na kayong pag-aagawan. Hindi ka naman makikiagaw sa kung ano mang naiwan na mga kayamanan o mga pamana ni Liam kasi mas maganda naman ang buhay mo kumpara sa kanila. Pero sana talaga maipakilala ninyo ang mga bata sa isa't isa at sana rin magkapatawaran kayo. Malay mo, maging magkaibigan kayong dalawa ng asawa ni Liam. Yun lang naman ay advice ko. Nasa sayo pa rin naman kung susundin mo yung advice ko o hindi. Para sa akin, protektahan mo ang iyong mga anak na baka, naniniwala kasi ako sa karma nakakatakot na baka siya ang sumalo ng karma mo, gaya ng ikaw ang sumalo ng karma ng mami mo. Sana magkaroon ka ng lakas ng loob na kausapin ng mami ng mga anak ni Liam o ang asawa ni Liam. Maraming salamat, Gabi, sa iyong tiwala sa pag-share ng iyong kwento dito sa ating programa. Sa mga magko-comment po, please be gentle with your comment, ha? Huwag tayong masyadong harsh. Tao pa rin po ang ating kausap, okay? Mag-advise lamang ng maganda, ng maayos. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, please do like and share this video. And huwag nyo rin kakalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Click the notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing mayroon tayong video na ina-upload. At syempre, as promised, kanina sa ating intro, eto na. Hello kay Judith McGovern, kay Omar Hermosa, kay Hannah De La Cruz, kay Margie Flores, kay Gimaras Girl. Hi sa'yo, matagal na kitang hindi na siya shout out. Hi din kay Mary Ann Max, kay Gerald Benito, kay Jade Nilios. Hello rin kay Maria Elena Abe, kay Mary Balmaceda. Maraming salamat sa pakikinig, Lucky Ace Brands. Hi din kay Jonah Belmandal. Maraming salamat, Marlene Polidario. Hello din kay Josephine Mapalad, Maylene Sabalo, Lady Grace, maraming salamat, Maylene Badoria, Leonor de la Cruz, Princesita Meralies. Hello din kay Ana Ramiro, kay Baby Girl Len, Honeylene Aurelio, kay Mary Yvonne, Elizabeth Lagunday, Maria Fe, maraming salamat sa inyong pakikinig. At sa lahat po ng hindi natin mga nabati, hello po, maraming thank you. Sana i-follow nyo rin ako sa aking mga social media accounts sa TikTok, Threads, Instagram, and Facebook. Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro. Magandang araw po sa inyong lahat. Enjoy the rest of your day.